ay marami doon talagang hindi mga anak ng Diyos. Ano? Ang pinalalakas nila, yung kanilang pride, para mapatunayang may alam sila. Pero tayo, kapag tayo nagbabasa ng Biblia, ay pinalalalim natin ang ating relasyon kay Kristo at ating naikilala lalo siya. Okay, sa verse 1, mapapansin natin kung bakit ito may malaking halaga sa buhay ng Kristiyano o espiritual, kasi ito yung payong mabuti. Mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama. Okay. Kaya may mahalagang spiritual na may malaking sangkap. Bahagi ang Bible sa buhay spiritual dahil ito yung payo na mabuti. Labas sa Bible na hindi kaayon sa Bible, hindi yun mabuti. Ito na yung payong mabuti. Ngayon, nasabi, mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama. Ibig sabihin, mapalad ang mga taong lumalakad sa payo ng mabuti. At yan ay ang salita ng Diyos. Tama ba? At alam po natin yung 2 Timothy 3:17, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuro ang mabuti. Tinuro ang mabuti. Verse 16, scriptures ang tinutukoy doon, na kinasihan ng Diyos. So, ibig sabihin, ang tao ng Diyos, yung mga anak ng Diyos, ay upang mapaging sakdal, na tinuro ang mabuti. So, ibig sabihin, ang maturity talaga, nasa Bible, pag naturo ang mabuti. Kaya napakahalaga po ng Biblia sa buhay spiritual. Buhay spiritual ha, kasi hindi naman lahat may buhay spiritual. No? Alam niyo po, ang Bible ay hindi tunay na lasap at may tunay na magandang dulot o talab kapag patay pa spiritual. Hanggat hindi ka pa tunay na ligtas, boring ang Bible. Wa effect yan. Ano po? Pero kung ligtas ka, ito yung nakakatulong. Bakit? Ito yung payong mabuti. Hindi lang po yan. Mapapansin natin. Yung verse 3, sabi ng verse 3, at siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig. So, parang magiging punong kahoy, kung bakit ito ay may mahalagang kinalaman, napakalaking kinalaman sa spiritual na paglago, ito ang agos ng tubig sa isang punong kahoy. Ang Biblia ay ito yung agos ng tubig sa isang punong kahoy. Di bagat napakahalaga na ang puno ay may agos ng tubig. So may kinalaman ang tubig sa development ng halaman, ng puno. Tama ba? Lalo kung yung punong yun ay buhay. Tama. Actually, pagka ang punong yun ay patay, tuyo, ay mabubulok lang yun pag nababad sa tubig. Pero kapag talaga ang puno ay buhay, may malaking kinalaman ang tubig sa lalong paglaki ng punong yan. Kaya ang Biblia, mga minamahal, ay napakalaki kaugnayan. Napakalaking kinalaman para ang Kristiyano'y lumago. Tama ba? Ay, ang tanong ho, kayo ba'y nagbabasa? Ano ho? Huwag kang aasa sa puno na lumalaking wala nga tubig. Huwag kang aasa na ang tao ay mapapabuti kung wala namang magandang payo. Tama ba? Ang salita ng Diyos ay may napakalaking kinalaman. Hindi lang po yan. Sa verse 4, ano sabi ng verse 4? Ang masama ay hindi gayon, kundi parang ipa na itinataboy ng hangin. So, ito yung buhay na hindi hungkag, kundi may laman. Bigat na di tangay-tangay ng hangin. Tama ba? Kasi atinan nyo ha, ang konteksto ay ang Bible, pero pagka walang Bible, ay para kang ipa na tangay-tangay ng hangin. Kaya sabi doon sa Efeso, na tangay-tangay ng lahat ng mga maling aral na meron dito sa mundong ito.
Kaya ang halaga po ng Bible, pagka ikaw ay nagbabasa, nagbubulay, natututo, hindi ka ipa. May laman ang iyong pagkatao. At ang magandang laman dyan, Diyos mismo ang nagpapabintog ng iyong kaluluwa. Tama ba? Kasi sabi po ng talata, ang masama ay hindi gayon. Bakit? Hindi nagbubulay ang hindi ligtas ng salita ng Diyos. Hindi nagbabasa, kaya ipa. Ano ba yung ipa? Empty. Walang laman. Magaan. Kaya ang halaga ng Bible. Gusto nyo ba yung Bible bintog? Hindi dahil ang dami na kain ng lensing. Kaya bintog na bintog ang katawan dahil ng lensing. Katawan, maganda nga pag ikinagle-lensing, nabintog ang katawan mo. Pero mas magandang bintog yung kaluluwa mo. Tama ba? Kumusaan yung mga kaluluwa? Hopyak o bintog? Hopyak o bintog? Ay kung napakahalaga sa tao, medyo mataba. Huwag naman tabang-taba. Ano? Ay lalo na mas maganda sa kaluluwa. Tama ba? At hindi po yan, mapapansin po natin, mga minamahal, doon sa verse 5 and 6, ito yung naghihiwalay sa buhay ng masama. Tignan po, sabi po ng verse 5 and 6, kaya't ang masama ay hindi tatayo sa paghatol lang ni ang mga makasalanan man sa kapisaan ng mga matuwid. Alam niyo mga kapatid, yan ang nagpaging iba natin sa hindi sa Diyos. Ang Bible. Kaya kapag hindi ka nagbabasa ng Biblia, hindi ka tinatalba ng Bible, hindi ka tawag doon, nakaka-absorb ng Bible, wala kang iniba doon sa hindi ligtas. Kaya may malaking kinalaman po sa growth spiritually ang Bible. Tama? Kaya wag po na hindi kayo magbabasa. Wag po na hindi kayo makikinig. Pero wag din naman kayo basta makikinig. Titiyak ninyo, pinapainggan ninyo, ay nagtuturo, ay ligtas. Dahil dami ngayong mangangaral. Kasi COVID ngayon, ngayong oras na ito, may mga may mga preaching din sila. Pero mag-iingat ho kayo dyan. Halimbawa, kayo tisod sa akin, umay na kayo makinig sa akin, wag sana sa inyong discouragement, pupunta na lang ako sa preaching ng Jehovah, ng Iglesia ni Cristo. Nakoy, kawawang nila lang, hindi ganyan dapat ang mga ligtas tuliro. Tama ba? Okay. So ngayon, the scriptures in real spiritual growth. Siyempre, introduction lang po yon. Pinakita po natin na talagang may malaking kinalaman sa kapitulong ito. Ito lang kapitulong ito ay lalo po kung yung babasahin ang whole book of Psalms 139, lalo po doon sa Psalms 119. Kung gusto nyo makita ang ganda ng Bible at kung ano yung pakinabang nito, basahin nyo po ang Psalms 119. Talaga ang context yon ay puro sa Word of God. Ngayon, una, tingnan niyo po kung bakit may real spiritual growth sa scriptures. Number 1, ano yung, papansin natin, verse 1 ulit tayo, balik tayo sa verse 1. Mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo man sa upuan ng mga manglilibak, kundi ang kanyang kasayahan ay nasa utusan ng Panginoon. Number 1 po, na spiritual growth, meron sa scriptures, ito ay develop godly disposition by the scriptures. Develop godly disposition by the scriptures. Ang naandito mapapansin natin, na spiritual growth. Ano ba yung spiritual growth? Develop
godly disposition by the Scriptures. Ang spiritual growth, ang malagong Kristiyano, ang malagong spiritual na buhay ay na-develop ang maka-Diyos na prinsipyo dahil ng banal na kasulatan. Bakit? Hindi siya nakikinig sa payo na hindi ayos. Kundi ang kanyang binubulay ay kung ano yung salita ng Diyos. Naintindihan niyo ba yan? Ano po kapag ikaw ay nagbabasa, nagbubulay, talaga ang Biblia ay iyong ginangata at talagang ito'y binabasa mo. As in talagang binabasa, hindi ka nauumay, hindi ka natigil. Ang development ilalagay dito sa iyo, yung iyong disposition ay godly by the Scriptures. Hindi ka basta dala-dala lang ng barkada. Hindi ka basta hila-hila lang. Meron kang iyong prinsipyo. At ang prinsipyong ito'y maka-Diyos. Bakit? Dahil ng banal na kasulatan. Diba? Mahirap yung tayo, walang tinatayuan, tangay-tangay ka lang kung ano yung kalakaran. Tama ba? Nakakalungkot po, marami pong ganyan. Mas gusto ko pa nga yung isang taong, minsan, worst comes to worst, mas gusto ko pa yung taong maingay na nagpapakilala lang siya ng ganun siya. Kasi doon ikaw naman ay lahat na sinamahan kasi wala kang disposisyon. Tama ba? Hindi nga makilala kung ano ka baga. Kung baga ikay asul o pula, kayo manggi o puti, hindi mo alam kung ano ka. Pero ang nadidevelop kapag ikay nagbabasa ng Biblia, you have your strong disposition, godly disposition. Hindi ka dala-dala lang ng sinasabi ng iba. Dala-dala ka kung ano yung sinabi ng Diyos. Yun ang maganda sana. Tama ba? Kasi mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama. Ibig sabihin, mapalad ang tao na mayroong kanyang tinatayuan. Mapalad ang tao na mayroong kanyang naiintindihan. Mapalad ang tao na mayroong kanyang disposisyong pinaninindiganan. Bakit? Kasi sabi ng verse 2, kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon at sa kautusan niya nagbubulay-bulay siya araw at gabi. Alam mo, mahirap kang dalhin sa mali kung meron kang disposisyong tama. Na na-develop dahil lang kababasa ng Biblia. Tama ba? Kumusta po tayo? Kaya minsan nakakalungkot, hindi lumalago yung prinsipyo ng buhay o lalo yung maka-Diyos na prinsipyo ng buhay kasi ang magpapalago ngay ito. Tama ba? Paano ka gigiting? Kung ikay napakabagting magbasa ng Bible. Are you with me? Ang sarap po ng gano'n. Yung salita pong disposition, tinignan ko po yung salitang disposition, personality or settlement. Ibang hindi sabay lang ng kalakaran, barkadahan, hindi gaya-gaya lang. Hinug na mahusay at maka-Diyos na pagkatao sa Panginoon dahil ng Biblia. Tama ba? Yan po ang spiritual growth. Yan ang spiritual life na develop. Na sana dumating po tayo sa kababasa ng Biblia na tayo ay na-establish, na-settled, nagkaroon ka ng iyong settlement, nagkaroon ka ng iyong conviction na matibay na hindi gaya-gaya. Kundi inilagay ng malalim sa puso mo dahil lang kababasa mo. Kahit kami mga pastor, hindi ako natutuwa kapag pastor ka na dala-dala ka lang lagi ng kapwa pastor mo. You have to have your own clear and steadfast conviction
of your disposition. Tama ba? Hindi yung ano. Pero hindi ka naman yung ideyang hindi ka samahin, napaka-isolated mo. Hindi. Meron kayong tinatawag na pangkalahatang pinagkakaisahan, pero meron kang pa rin kaibahan. Meron kang pangkalahatang pwedeng samahan, pero meron kang iyong sariling kaibahan. Nanililok ka doon ng Panginoon dahil ng kababasa. Tama ba? Naiintindihan niyo ba yan? Paano i-apply yan sa inyong buhay? Ako po, nung ako'y maligtas, hindi ako ang panganay. Pero sa akin nahingi ng payo. Pag may mga problema sa pamilya, ako nilalapitan. Pero hindi ako ang panganay. Kasi may nakikitang prinsipyo. May nakikitang pananaw. At yun ay dahil ng kababasa ng Biblia. Tama ba? Hindi ho yung parang bagang, sabi nga'y, walang iyong kakanyahan. Wala kang iyong sariling identity spiritualing. Gaya-gaya ka lang. Hindi mo masamang manggaya kung ang ginagaya mo ay ayos. Pero pwedeng mas lumalim ka pa isang araw doon sa posibleng ginagaya mo. Dahil lumalago ka sa Panginoon. Tama ba? Si Pablo, mas lumago kay Pedro kung tutusin. Una, si Pedro naging alagad ng Panginoong unang naging alagad si Pedro kaysa kay Pablo. Unang naging alagad si Pedro kaysa kay Pablo. Tama ba? Si Pedro ay apostol ng mga Hudyo. Pero si Pablo ay apostol ng mga Hintil. Pero niyo ba may mga pagkakataon dahil sa Galacia, nire-rebuke ni Pablo si Peter. At sa 2 Peter, humanga si Peter sa karunungang meron si Pablo. Tama ba? Makaaway ba sila? Hindi. Pero na-develop si Pablo sa kanyang matinding conviction. Bakit? Babad siya sa Bible. Tama ba? Ano ba pwede ditong huli na mauuna? Meron namang una na pwedeng mahuli. Depende kasi yan sa pagbabasa mo ng Bible. Tama ba? Merong huli na mauna at meron mang nauna na nahuli. Kasi mga batid, kailangan nagbabasa ka talaga ng Bible para ikaw ay lutuin ng Diyos at itayo ka kung sino ka sa buhay na yan. Tama ba? And to the extent na dumating ka sa isang sitwasyon na you are not willing to give up what is your conviction just for the sake of friendship. Tama ba? Merong iba yan Huwag lang tayo mag-away. Huwag lang di tayo magkasundo. Sige na. Hindi, pagka kayo nalago sa Panginoon, iba. Ganyan din dapat sa buhay. Sige, okay, makikipista na. Huwag lang tayo hindi magkaintindihan. Just for the sake of friendship. Di ba? Wala ka ng stand. Bakit wala kang stand? Di ka naman natuto Ba't di ka natuto? Nagbabasa ka ba? Walang itatayong magandang disposisyon ang Diyos sa iyo na hindi ka babad sa salita ng Panginoon. Tama ba? Sana, wag ka lang usigin, mamimista ka na rin. Wag sana mangyari. Tama? Tulad sa ating mga young people dito, no? Nakakatuwa, nahingi ng letter para wag lang isali sa sayaw. Sana, mangyari sa atin talaga dahil nalago ka sa Panginoon na just for the sake na mataas na grade, sasayaw na ako. Tama ba?
Tama si Daniel, pinagbawalang manalangin. Tama ba? Pero lalo niyang binuksan ang bintana at nakita siya nalangin. Bakit? May conviction eh. May disposition siya eh. Na na-develop sa kanyang buhay na hindi kayang patigilin kahit ng yungib ng leon. Si Shadrach, Meshach, and Abednego, mga minamahal, di ba nagkaroon ng batas si Nabucodonosor na bawat napakinggan ninyong sumunod at pagka nagsimulang tumugtog na lahat ng uri ng instrument ay luluhod kayo doon sa larawang inanyuan. At kung ang sino man ay hindi lumuhod ay ilalagay sa pugon. Nabasa niyo ba yan? At kada tugtog nga ng lahat ng uri ng instrumento, yumuyuko. Para noon, yung pag nagbayang magiliw, kahit sa kalsada ka, inabutan. Kita ko eh. Nagagaya na eh, bayang magiliw. Lupang hinirang. Ay ngayon, hindi na yata uso yan, ano? Ay ngayon, ay nasa pilahan na eh, hindi pa nagagarna eh. Ay noon ay matindi eh, pagka bayang magiliw, di ka, Kuya Boy? Oh. No, pag napakinggan nila ang mga plauta, lahat ng klase ng instrumento, titigil at yuyukod. Sino hindi yumukod? Shadrach, Meshach, and Abednego. Bakit? Hindi siya dala ng kalakaran. Hindi siya gaya-gaya buntot maya. Meron silang kanilang disposisyon. Tama ba? Hindi porke kayo lumuhod ako, luluhod na rin. Hindi porket pwede siya, pwede na rin sa akin. Meron akong paninindigan. Bakit? Na-develop sa banal na kasulatan. Tama ba? Hindi talaga sila yumuko. Hindi talaga sila sumamba doon sa larawang inanyuan. Kaya sa galit ng hari, pinainit ng 7 beses yung pugon. Nabasa niyo ba yan? At anong nangyari, mga kapatid, nung inilalagay yung 3, nasa tangwa pa lang namatay yung mga nagdadala sa kanila sa tindi ng init. Pero itong 3 ito, mga minamahal, na inilagay doon sa pugon, hindi man lang nag-amoy balahibo at nakita niya doon ang isang waring anyo ng tao. Yun ang theophany. Yun ay pahayag kay Kristo. Mga minamahal, sumunod ka lang kay Kristo, hindi ka niya iiwanan. Tama ba? You have to prove that you have your disposition. Conviction. Walang gaya-gaya. Kahit ikaw ay pwedeng maging suklin yan ay kamatayan, ilalagay ka sa yungib ng leon, so be it. Gagawin ko ang kalooban ng Diyos. Ang bababaw na kasi ngayon ng Kristiyano, kubid lang, wala na. Bakit? Malamang-lamang na mga Kristiyanong madaling mahadlangan, hindi talaga nagbabasa ng Bible. Hindi nagbabasa yan. Kaya maraming Kristiyano ngayon, tikhuin ang buhay Kristiyano, walang kabuhay-buhay, parang hindi anak ng Diyos. Wala pa namang ilalagyang pugon, wala pa namang yungib ng leyong paglalagyan, kubid lang naman. Hindi pa naman dito talamak. Pero hindi ka naman kasimba. Alam mo ang dahilan yan? Kababawan. Dala ka ng mundo, dala ka ng kubid, dala ka ng sirkumstansya, pero hindi ka dala ng Diyos. Tama ba? Buwang sa Bible. Yan ang totoo niyan. Ay, yung totoong mananampalataya nun, inuusig talaga dahil sa pagsunod sa Diyos. Eh, kumusta tayo ngayon sa panahong ito? Anong tayo natin? Anong tayo mo sa Sochi? Anong tayo mo sa pistahan? Anong tayo mo sa mga bagay na hindi naayunan ng Diyos? Ano yan? Kaya ka lang natayo, kita ka ng pastor, pero pag wala ng pastor, kasama ka rin. Tama ba? Naintindihan niyo ba yun? Don't expect na lumalim ka. Hindi ka nagbabasa.
Kaya wala kang tinatawag na godly disposition. Maganda rin dalhin niya sa business. Pagka ikaw hindi malalim sa Bible, ang dami mong irihiyang gagawin para lang pag yumaman ang iyong business. Tama ba? O, naku, kaya nakalaki magtatay, no? Tatapat ko sa ambuan ay magandang tayo. Kasi pag mababa ko sa Bible, wala kang iyong disposition. Maganda niluto ka ng Panginoon. Tama ba? Kahit ikaw ay pagtawanan, kahit ikaw ay laitin, kahit dulang iwan ka, ang mahalaga, you know your disposition. You know your conviction. Why? You meditate the Word of God. Kaya mga batid, halata mo ang hindi matured. Ang daling mahila. Tama ba? Parang, tanin nyo ha? Tanin nyo yung halamang bagong tanim at saka yung punong matibay na, alin na madaling kalad ka rin? Yung nakatanim na matagal na o yung babagong tanim? Pagka ikaw hindi napatanim ng malalim salita ng Diyos, kalad ka rin ka pa. Tama ba? Nakakalungkot yan, nakakaladkad ka ng mundo, hindi ka makaladkad kay Kristo. Tama ba? Oh, kahiyang buhay. Lalo't naturingan kang baptist, kalad ka rin ka pang magsimba. Ang bihira. Baptist ka pa. Tama ba? Are you there? Alam sa totoo na itong tatandaan nyo, ang baptist hindi niyayakag magsimba. Nagyayakag yan. Hindi magyayakagin. Ngayon kung hindi ka ganyan, saan ka luto? Sa pride mo, sa sarili mo, sa mundo mo, sa yabang mo. Tama ba? Dapat ang anak ng Diyos luto sa salita ng Diyos. Kaya mapabarkada ka man, halatang iba ka. Mapasalimuha ka man sa maraming tao, halata ang iyong tayo. Halata ang iyong tinatayuan. Pinaninindigan, hindi ka dala ng kalakaran. You have your own disposition. And that is godly disposition. Why? Yan ang sabi ng Bible, mapalad ang hindi tumatayo o nakikinig sa payo ng masama, but his delight is in the law of the Lord. Kaya pala mayroong mapalad na hindi tumatayo sa payo ng masama. Why? Dahil ang kanyang delight is in the law of the Lord. So, alisin mo yung dalawa. Delight in the law of the Lord, dala-dala yan na kung anong kalakaran. Walang stand. Tama ba? Kayo ba'y may pinaninindigan na sa inyong buhay? Kayo ba'y kumakaladkad o hanggang ay kalad ka rin pa? Tama ba? Are you with me? Maliwanag ko ba yan? Dapat meron tayong nabubo. Ano ba yung kahoy, na talagang magulang? Ang tigas ng core. Yung loob, ang tigas. Dapat yung ating puso, nagulang, nadidevelop, may tigas, may paninindigan, hindi malambot ang ilong. Tama ba? Hey. Kumusta ang ating buhay? Ating pinag-uusapan po ay develop godly disposition. Develop. Yan po ang spiritual growth in the scriptures. Tama? Number 2, hindi lang po yan. Mapapansin po natin. Hindi ko na papunin yung ibang talata. Verse 2. The scriptures in real spiritual growth is not only develop godly disposition by the scriptures, but also delighting
in the Scriptures. Alam niyo ba mga kapatid, kapag ikaw ay develop o growth, merong spiritual growth, hindi boring sa iyo ang Scriptures. Tama ba? But his delight is in the law of the Lord. Hindi tisod sa Scriptures, but his delight. Ang matured, ang meron pong malagong pananampalataya ay hindi sumang sa salita ng Diyos, galak sa salita ng Diyos. Yan ang matured. Tama ba? Ano sabi ng verse 2? Nakakalungkot maraming. Kaya mga kapatid, kapag ikay matured, hindi ka dapat matitisurin sa preaching. Matured ka eh. Natutuwa ka nga sa preaching kasi Word of God. But His delight. Kaya may natutuwa every time we have our preaching. Preaching the Word. Kahit nasasaktan ka, you have to accept that dahil yan ay Word of God. Tama ba? Kundi ang kanyang kasayahan ay nasa crush. Nasa pera lang, nasa magandang bahay lang, nasa kautusan ng Panginoon. Ba? Mature talaga yan. Kala mo kanyang kagalakan yung utusan ng Panginoon? May iba yan. Tama ba? Tayo yung mga anak na hindi matured, paltukan ng tuhod pag inuutusan. Pero pag matured, nakukusa. Kasi His delight. Ang matured, hindi sumang sa kautusan. Are you with me? Kundi ang kanyang kasayahan. Kaya yung halimbawa na andito, yung mga pagka nakinig ng preaching, pag uwi ng bahay, kukwento sa kanilang kapitbahay, naku, sa amin, ang pastor, pag sa tapang, naku po, Maria Josep, walang kagaling-galing yun. Tama ba? Naku, sa amin kaya wala nagsisimba. Sa tapang ng aming pastor. Naku, napaka-matured. Ang matured mo sa mali. Paano ka makakaakay na yan? Ikaw nga mismo hindi nagagalak. Paano kang paniniwala ng ibang naniniwala ka sa Diyos? Tisod ka nga sa kanyang salita. Tama ho baga? The Scriptures in real spiritual growth, delighting in the Scriptures. Alam mo salitang delight? Galing sa Hebreo, kaifets. Ibig sabihin pleasure, lugod na lugod, tuwang-tuwa sa salita ng Panginoon. Yan po ang mga matured, tuwa sa salita ng Panginoon. Tama ba? Kaya ba'y masaya sa salita ng Diyos? Diyan naman yung sa kapatiran na lang kaya ako natigil dyan. Pero kung preaching din lang ang ibabasihan, matagal na akong wala dyan. Kung ang matured mo, matured ka sa masama, hindi sa kabutihan. Tama ba? Pleasure, hence desire. Ibig sabihin, ang Bible ay desirable sa iyo. Diga, ay mayroong bago diyang yung tawag diyan big tawag diyan big burger. Big Mac. Marami diyan lalaway-laway. Yung ganun ang haba ng karton. Ang laman naman papalakaagar na eh. Hindi mahaba nga. Diga pag masarap, talagang tayo hindi lang bibig ang halata may expression sarap na sarap, pati mata. Kaya basta kaya ang ating attitude talaga sa salita ng Diyos. Tama ba?
Marami nga iba yan eh. Isang verse pa lang, tulog na. Bakit? Masyadong delight. Paano ka magiging katulad ni Daniel? Paano ka magiging katulad ni Shadrach, Meshach, at Abednego? Paano ka magiging katulad ni Pedro? Na kung kailang sinasampal, lalo pa nagagalak. Paano tayo gigiting sa ating paglilingkod sa Panginoon kung tayo'y matitisurin sa salita ng Panginoon? Tama ba? You must be willing to be corrected by the Word of God. Are you with me? At ako po'y naniniwala, mga minamahal, delighting in the Scriptures, hindi nasisiphayo, natitisod, hindi yung walang amor sa Bible, ang malagong espiritual. At ito po, tatandaan ninyo, ang pagkagalak sa Biblia ay pagkagalak na rin sa Diyos. Hindi ko pwedeng sabihin na ako'y masaya sa Diyos na hindi ako masaya sa Kanyang salita. Tama ba? Huwag mong sabihin gusto mo ang Diyos, pero ayaw mo ang Kanyang salita. Kaya ang matured, halata mo sa Kanyang attitude sa salita ng Diyos. Kapag mahal mo ang salita ng Diyos, tsak mahal mo ang nagsalita niyan. Tama ba? Sabi nga ni David, ang iyong salita ay napakatamis. Ibig sabihin, mas lalo yung nagsalita. Kaya kumusta po tayo? Nagbabasa ba ho tayo? May lasa pa ba tayo? May panlasa pa ba tayo sa Bible? Kinakausap pa ba tayo ng Diyos pag tayo nagbabasa? Kaya ang maganda pag nagbabasa ka, huwag kang manghinayang bumili ng estabilo. Huwag kang manghinayang bumili ng ballpen na may kulay para pag nakita mo na bless ka, lagyan mo ng pintura nang wala ka na mabasa. Mas magandang Bible na madumi dahil sa kababasa, tsaka nagbabasa na yun, malinis ang buhay. Kaysa sa Bible na walang kagabok-gabok dahil hindi nababasa, tsaka ang may-ari niyon, madumi ang buhay. Kumusta ang ating Bible? Kumusta ang Bible natin? Kasi nakakalungkot naman, preach tayo ng preach, pero di naman tayo nagbabasa nga. Abala ka? Abay, bawas eh. Paglaanan mo ang Diyos sa iyong buhay. Dahil hindi ka totoong magtatagumpay na wala ang Diyos sa iyong buhay. At ang sabihin ang Diyos ay kasama mo ng salita ng Diyos, layo-layo mo. You cannot live closely to God without becoming close to His words. Hindi ka pwedeng maging malapit sa Diyos na malayo ka sa Kanyang salita. Hindi. Amen? Yan po ang problema ngayon ng marang Kristiyano ngayon. Kaya kapag naman, tamaring sumimba kung mahal mo pa ang salita ng Diyos. Tama ba? At huwag mo sasabihin, sa salita ka lang ng Diyos tinamad. Sa Diyos na nagsalita, tama rin ka na rin. Ang medyo, tingnan mo yung mukha mo sa almen para ikitama rin sa Diyos. Sino kang kulangutin para mawala ng gana sa Diyos? Ikipakain lang ng Diyos. Para ikimawala ng gana sa Diyos. Wala kang silbing nila lang. Tama ba? Alam nyo, yung taong sumang sa Diyos, walang kwentang tao yan. Pakain ka lang ng Diyos. Pero hindi naluluwalhati sa iyo ang Diyos. Kumusta pa salita ng Diyos? Nag-aaral ka? Praise the Lord! Lahanan mo pa rin ang Bible. Nagtatrabaho ka? Maglaan ka pa rin ng Bible. Sabi ni Martin Luther, napakarami kong dapat gawin sa maghapong ito. Kaya lalong dapat magbasa ako.
So, hindi excuse ang maraming gagawin, kundi lalong dapat magbasa dahil maraming gagawin. Tama ba? Kaya nga sabi kay Elijah, malayo pa ang lakbayin, kumain ka ng tinapay. Mga kapatid, malayo pa ang lakbayin, kumain ka ng salita ng Diyos. Kaya marami sa atin ang daling sumuko sa buhay. Di ba? Gok-gok spiritually. Ano ba ang gok-gok spiritually? Di kaya sa physical, pwedeng tayo gok-gok. Nakapaglakad lang ng 1 metro. Di ka? Kasi hindi na tayo sanay maglakad. Kasi nung maka-owner, umorner. Nung makabili ng magandang tricycle, yung kawang ang muli sa kalsada, tumaricycle na ng tumaricycle. Nawala na yung lakad system. Kaya nung makatikim mo yung lakad ng layo, ano kang hirap niyan? Ako, sanay dati akong bumaba. Sanay ako. Kahit ako'y pagwaswasan, hindi ako lalaglag. Ngayon, hawak na ako nagbababa. Parang ramdam ko kay bibitaw Kasi hindi na ako sanay uling buhating. Matagal na kasi akong hindi nabubuhat ng mahabaan. Samantala sa amin, nung ako'y binubuhat ng tatay, dito hanggang doon sa ating simbahan. Dati. Yun ang layo. Ay, ngayon mo ako buhatin. Baka dyan pa lamang, laglag na ako. Bakit? Hindi na ako sanay Naintindihan niyo ba yan? Kaya tayo madaling spiritually gukgok. Umaga lang, pagod na, hindi na makatuloy ng hapon. Tama ba? Tama ba? Kaunting gawa lang sa Panginoon, pagod na. Bakit? Wala kang ang lakas Ba't ka walang lakas? But His delight is in the law of the Lord. Tama ba? Ang salita ba ng Diyos ay kagalakan pa sa inyo? Tama ba? Alam mo kung ang salita ng Diyos ay kagalakan, hindi ka papayag na wala paglinggo. Yung iba yan pinapakiusapan pa. Lahat na pakiusap ay ginawa na. Kayo ang tumimpla nun. Ano ang timpla nun? Mahirap timplahin yun. Ha? Ninuuri, maraming alam yan Alam niyo po, ang pagkagalak sa Biblia ay pagkagalak na rin sa Diyos. Tingnan niyo po, sabi ng Psalms 43 verse 4, kung magkagaypaparoon ako sa dambana ng Diyos, kita niyo sa Diyos na aking malabis na kagalakan. Hindi mahirap pumunta ng dambana pag ang Diyos ay yung labis na kagalakan. Tama? Ang guyam mo, hindi mo na kinakailangan anyayahan sa asukal. Hinahanap nga ng guyam ang asukal Tama? Ay may kayarak ng Diyos, hindi ka madala sa dambana ng Diyos. Tama ba? Sabi, matured ka sa mali. Yan ang maganda. Ano sabi ng 1 Peter 1 verse 8? 1 Peter 1:8. Na hindi nyo nakita ay inyong iniibig. Na bagamat ngayon ay hindi nyo siya nakikita, gayon may inyong sinasampalatayanan na kayo'y nangagagalak na totoo. Na may galak na di masayod. Totoo na, hindi pa masayod. Yang kanin, kayang sayurin yan. Lalo pag akong kakain, sagyang sinasayod ko agad. Bakit? Gusto ko'y totong. Madaling masayod yung kanin. Pagka nagbabayo ng lupakan, kaya mong sayurin ang ilalim. Pero ang ganda pala ng dulot ng salita ng Diyos, magkakaroon ka ng galak na hindi masayod. Wala ka ng pera, nakagiyang ka pa. Paano? 3 araw na di nakakatulog. Alam mo, makakaranas kayo, ang dami ng problema, pero may kapayapaan sa puso mo. Kasi masaya ka sa Panginoon.
Tama ba? Saan ang gagaling yon? Sa Panginoon. Sa kanya salita. Meron naman yung walay di, lahat na halos nasa kanya, barino pa eh. Tama ba? Pag malayo ka sa salita ng Diyos, malayo ka na rin sa Diyos. At pag malayo ka sa Diyos, in thy presence is the fullness of joy. Wala kang joy. Are you with me? Amen. Sa totoo na ho, mahal na mahal ko ang aking office. Parang gusto kong tumira sa aking office. Andun ang aking mga Bible. Nandun ang aking computer. Nandun ang aking mga books. Tuwang-tuwang ako'y nagbabasa, nag-aaral. Are you with me? Huwag kang i-excuse ang dami mong gawa. Gawan mo ng paraan na nakakapagbasa ka. Kaysa kainin ka ng mundo. Tama ho ba? Pupuyat nga tayo sa walang kasaysayan eh. Sa drama, sa computer game. Kailan ka huling napuyat sa Bible? Pagod na pagod ka na nga. Yan pa ang gagawin mo. Eh di magbasa ka ng Bible. Sabi ko sa iyo, dalawang relax ang mangyayari sa iyo. Oo, di pagod na pagod ka maghapon? Yung ibang unbeliever, pagod na maghapon, maninigalyo habang nasa batalan, nainom ng alak, pagod na nga, papatayin pang katawan. Ito ang magandang tip sa inyo. Pag pagod ka, basa ka ng Bible, relax na relax ka dyan. Sabihin ko sa iyo, kaysa pantalatay, relax ka na. Di ka? Daras nyo ba yan? Sabihin ko sa inyo, walang binatbat yung mga vitamins niyan. Yung mga lansing-lansing, walang binatbat sa Bible yan. Ito nagbibigay ng dubling kapayapaan. Kapayapaan, nakapagbasa ka na. Pinatulog ka pa. O, isang ka pa. Sa totoo na po, ako'y natutuwa sa Panginoon. Pag ako'y may assignment na topic, hihiga ako. Anong kapitulo? Anong kapitulo? Anong kapitulo? Nabivisualize ko from Genesis hanggang Revelation. Ano kayo magandang text din eh. Tapos doon, ito ang laman na yun, ito ang laman na yun eh. Mas magaling pa nga pag ako nagbubuli, pag nasa computer, ano nga naisip ko, hindi ko maalaala. Nakakapagbulay, bakit? May nakaimbak na eh, ng kababasa. Tama ba? Kaya magbasa kayo. Gusto ba tumag? Hindi kayo hilahin, kundi kayo nanghihila. Hindi kayo ang spellingin, kundi kayo ang umi-spelling. Hindi kayo timplahin, kayo ang tumitimpla. Magbasa ka ng Biblia lagi. Tama ba? Number 3. Develop godly disposition by the Scriptures, delighting in the Scriptures. Tingnan po natin ang verse 2. Nandiyan pa ba kayo? Balik tayo sa chapter 1. Kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon. At sa kautusan niya, nagbubulay siya araw at gabi. Ito ang ating puntos. At siya'y nagiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig. Number 3, ano po ang matured spiritual growth? Dependent to the Scriptures. Dependent to the Scriptures. At siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos. Ayo ba mga batid? Ang puno ay dependent po yan sa tubig. Wala hong nabubuhay na halaman na hindi sumasalalay sa tubig. Ang matured, hindi kayang mabuhay na walang Bible. Yan ang matured. Hindi niya kaya, balais, kulang, timawa ang buhay kapag wala ang Bible. Yan ang matured. Hindi na niya kayang masayang mabuhay maghapon na kinakaligtaan ang Biblia.
Dahil tinulad sa puno eh. Ang puno, dependent sa tubig. Tama ba? Kaya nga yung halaman di yan. Pag si madam pumunta ng balete, may text na, may tawag pa, ay ang halaman, didiligan. Tama ba? Bakit? Kung hindi diligan, ano mangyayari sa halaman? Pakay. Bakit patay? Dependent ang halaman sa tubig. Ang matured na Kristiyano, dependent sa scriptures. Tama ba? Kaya don't tell me you're growing spiritually, pero walang Bible. Tama ba? Ang matured po, nakadepende sa Bible. Lahat ng ligtas gusto ang Bible. Pero merong ligtas na mahina ang attitude sa Bible. Pero pag matured, matindi ang dependence mo sa Bible. Tubig, kahoy ka, na kailangan mo talaga ang tubig. Dahil dependent ka doon. Are you with me? Ang punong kahoy o kahit anong puno ay nakasalalay sa tubig. Ang matured na Kristiyano, nakasalalay sa mga salita ng Diyos. Nakasalalay. Pag sinabi nakasalalay, mahirap sa iyo pag wala nun. Tama ba? Kaya nga, trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. I firmly believe, mga kapatid, kung paano na kapag nagagala ka sa salita ng Diyos, nagagala ka na rin sa Diyos. Ganito din naman, mga kapatid. Kapag sumasalalay ka sa kanyang salita, tiyak nakasalalay ka na rin sa Diyos. Tama ba? At ang ganda ho, mga kapatid, kung tayo nakasalalay sa Diyos. For without Him, we can do nothing. Tama ba? But if through Him, we can do all things. Are you with me? Huwag mo alisin ng Bible sa iyong buhay. Yan ang sabi ng Diyos. Kaya mapipisil mo eh. Mabibilang mo talaga ang matured. Mapipisil mo. Sa palagay niyo, sa 1,000,000, ilang kaya ang matured na Kristiyano? Sa 1,000,000. Kung halimbawa ay 5, ay paano kung 200? Isinasama ho ba natin ating sarili doon? Amen? Ano sabi na Isaiah 26, verse 3 and 4? Ang sabi po diyan. Sa English utoy, sa English. Isaiah, dependent to the scriptures. Salamat po. Tayo po yung mawit. Yan. Yan niya. Thou wilt keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee. Why? Because he trusted in thee. Mapayapa pala ang buhay na nakatuon ng isip sa Diyos. Gusto niyo ba mapayapang buhay? Ituon mo sa utang mo. Gugulo ang iyong buhay. Pero ituon mo kay Kristo, Jesus paid it all. Verse 4. Ano sabi diyan? Trust ye in the Lord forever. Not one day trust in the Lord. Trusting in the Lord. Why? For in the Lord Jehovah is what? Everlasting strength. Ay mga kapatid, may development talaga kapag nagtitiwala sa Diyos. May everlasting strength. Pero sabi ko sa inyo, you cannot separate God and His words.
Kung nagtitiwala ka sa kanyang salita, automatic nagtitiwala ka sa Diyos na nagsalita. Eh paano ngayon kung wala ka nito? Saan ka na nagtitiwala? Sa damdamin mo. Yun na ang problema ng maraming kabataan. Mas malakas ang tibok ng damdamin kay sinasabi ng Bible. Eh paano? Korea lagi ang pinapanood. Wala namang gagaling-galing. Tama ba? Di ka naman na yan gagawing spiritual na yung kapapanood mo dyan. Tama ba? Hoy! Parang ang katoliko rin eh. Kaya yung magbasa ng Bible, wala naman ikang sound. Walang picture. Ay kaya naman ikaw, sabik na sabik doon sa may mga love effect pa. Puyat yun, dinamalayan alas 2 na madaling araw, tapos papasok ng alas 6. Di ba? Pero pag sisimban, naku, may COVID. Nakakalungkot. Nakakalungkot. Tama ba? O, isa pang talata sa Jeremiah. Tingnan niyo po, katulad ng content ng verse 3, yung Jeremiah 17 verse 5. Ganito ang sabi ng Panginoon, sumpain ng tao na tumitiwala sa tao, kaya huwag kang tumiwala sa sarili mo. At ginagawang laman ang kanyang bisig at ang puso at humihiwalay sa Panginoon. Humihiwalay sa Panginoon. Sapagkat siya magiging gaya ng kugon sa ilang. Nako, ano ba ang disyerto? Mahirap ang mabuhay doon ang damo. Gaya din ang Kristiyano na malayo sa Panginoon, hindi sisigla. Para kang kugon sa disyerto. Nakakita na ba kayong, ay yabang? Ay matatalbusan na eh. Ay sayabong. Tag-araw. Ay yabong ng kugon? Hindi. Papatay yan. Ganyan kayong buhay na malayo sa Diyos. Parang kugon sa disyerto. At hindi makakakita pagka mabuti dumarating, kundi tatahan sa mga tuyong dako sa ilang, lupaing maalat at hindi tinatahanan. Walang kagaling-galing ang buhay na malayo sa Diyos. Pero, verse 7, mapalad ang tao na tumitiwala sa Panginoon, sa kanyang salita. At ang pag-asa ang Panginoon, tingnan nyo, saan itutulad? Tingnan nyo, may similarity po. Verse 8. Sapagkat siya magiging parang punong kahoy na itinanim sa tabi ng tubig. Di ba? Ikaw may similarity. At nag-uuga sa tabi ng ilog at hindi matatakot pagka ang init ay dumarating. Bakit? Kundi ang kanyang dahon ay magiging sariwa at hindi mababalisa sa taon ng pagkatuyo o maglilikap man ng pagbubunga. Tingnan may similarity. Kaya yung pagtitiwala sa kanyang salita, pagtitiwala na rin sa Diyos yan. May same effect. Kaya mga minamahal, hinahamon ko talaga kayo, give your enough time sa Bible. Aralin mo ito. Basahin mo ito. Makinig ka lagi ng preaching. Sumimba ka. Hey! Kung anak ka ng Diyos at gusto mong lumago sa spiritual life, sumimba ka. Tama ba? Then number 4. Develop godly disposition by the scriptures. Yan po ang spiritual growth. Delighting in the scriptures. Dependent to the scriptures. Then number 4. Verse 3. Is everybody's milk. Ano po sabi diyan? At siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Ang kanyang dahon ay may hindi malalanta at anumang kanyang gawin ay giginhawa. Number 4. Ang matured, spiritually developed or spiritual growth displays encouraging life because of the scriptures. Displays encouraging life
because of the scriptures. Are you with me? Alam niyo mga minamahal, siya ho na nagdi-desire, nagagalak, nagtitiwala sa salita ng Diyos, ay magiging tipo ng buhay na nakakatuwang tingnan. Tingnan niyo ba? Tingnan po yung halaman na malayo sa tubig. Ang samang tingnan. Lupaypay, nanunuyo, pati yung, halimbawa, saging, yung uuhay sa gitna, na uhay-uhay pa, lumbot na agad eh. Bakit? Walang supply na tubig. Tulad itong niyog na ito, numakyat, nasa laula na. Namumunga din ang niyog, pero liliit. Mainit ang katawan ng umakyat na yun. Asama hong tingnan ng anumang puno na lanta. Tama ba? Tingnan niyo po yung mga akasya, indanong akasya pagkahapon, yung ikom. Pero pag-araw yan, lambor. Tama ba? Ang ganda tingnan pag malambor, nananariwa, tapos nagbubunga, nakaka-encourage tingnan. Ang mga matured blessings sa buhay ng iba. Tama ba? Hey! Tama ba? Hindi yung nakakatamad. Diba? Kaya ang hirap magpastor eh. Mas marami ang nakikita mong nakakatamad kaysa nakakapagpasigla. Tama ba? Sa totoo na ho. At minsan nakakalungkot, ano pag ang preaching ang kailangan? May panalangin na araw-araw. May preaching pa araw-araw. Pinabibisita pa. Pero walang nangyayari. Pero sa totoo na kaya walang mangyayari, magkusa ka magbasa ng Bible. Yung baboy nyo, makakabili kaya ng magandang tricycle kung yun ay hindi nakain? Yung ang tingin ay parang nag-aalaga din? Nung wala pang linsing? Pero kapag ang baboy ay mataba, maganda ang laman, sagana sa ngayon, sagana sa tubig, agawan ang customer. Ako ang bibili niyan. Ako ang bibili niyan. Bakit? Nagagandahan tingnan eh. Ang Kristiyano magandang tingnan pag matured. Dahil ang salita ng Diyos. Tama ho ba? Paano ka ma-matured? Mas marami pa ang murmur kaysa pagsunod. Ay tunay naman. Amen. Tama ba? Ano ba yung ating kapatid rin sa Mindanao? Hindi ho natin sila matagal nakapiling nung COVID time lang. Sila yung nahihiya na nakikinig lang. Sila ho ngayon nagtuturo na ng mga bata. Ilan yung tinuturuan. At meron pa ho silang mag-asawang tinuturuan, Bible study ng family. At alam niyo ba yung mga yan ay kasama na rin natin sa pagbibigay ng mga talata at ng mga invitation natin. Bakit? Na-absorb yung ating pinapangaral. Isang taon pa yun. Baka wala pa. Si Ma'am Mars, naikinig din niya sa atin, gustong gusto ng magpabautismo. Pag naka-schedule naman, saka atakihin ang kanya sakit. Kasi may sakit siya. Pero siya ay tuwang-tuwa sa Panginoon. Itong si Christine at saka si Willie Grace, hindi pa ho yan baptize. Hindi pa yan baptize. Pero tingnan niyo po ang kanilang attitude sa gawain ng Diyos. Tapos ikaw, ilang taong ka ng Kristiyano? At hilahin ka pa. Ha? Ano ka? Baka maging sa ating live streaming, di ka pa rin nanonood. Abay, magpakilala ka na kung Kristiyano ka bagawa, no? Tama ba? Tama ba? I cannot expect spiritual development to any one of you apart from the scriptures. Wala. Dahil ka pa ng tsinelas na Spartan, may maaasahan.
Pag wala ka sa Bible, di ka nagbabasa ng Bible, walang maaasahan talaga sa'yo. Kaya kung anak ka ng Diyos, magbasa ka. Higit sa utos na magbasa, kailangan mo yan. Tama ba? O, tatay, nakadalawa na ulit tapos. Tignan mo ang tatay, parang nandito pa rin. Ayun ba, tatay, pag manunood sa atin ng worship service, madaling araw yun. 3:00 ng madaling araw. Siya na lang ang gising. Pero hindi ko alam. Baka naman bukas lang yun. Hindi ka? Pero yun nasabi sa akin. Otoy, dito yan 3:00 ng madaling araw pag may service sa atin ng worship service. Pagkahapon, doon ay umaga. Pero nakalungkot. Abot lura ang simbahan, wala ka. Tama ba? Tama ba? Imagine nyo ang puso ng pastor doon. Imagine nyo. Try to imagine. Ano yung lungkot, ang bigat ng labanan. I'm praying for you every day. And I'm trying my best na idig at nguyahin ng Bible para may maipasa sa inyo. Hindi ho madaling gawain yan. Pero nakakalungkot. Tignan yung iba na maganda ang puso, nalambor. Tama ba? Kaya ang makikinabang dito yung magandang puso eh. Kaya kayo iniwala, masama yung puso mo kung hindi ka nakikinabang salita ng Diyos. You have your evil heart. Are you there? Di ba sa school, pag yung anak mo, ay oras na ipapasok at ayaw pang bumangon, mahampas mo, bangon na! Pero ayaw pa rin. Ano ang lasa ng magulang doon? Ano ang lasa ng magulang doon? Lalo kung college ka na. Pamira. Ang matrikula sa 33,000, di ka pa nabangon. Ano ang lasa ng magulang doon? Na ayaw bumangon, 33,000 ang tuition. Ilagay mo din niya sa puso ng pastor. Ba't ayaw mong bumangon? Tama ba? Tama ba? Amen. Salamat. May mga taong ang puso pag-ayos na tumutuwa din ako sa Panginoon. Ayaw ba ang makikinabang sa mga preaching na ganito? Yung may maayos na puso. Kaya nga't hindi ka maayos, bulok ang puso mo. Yan ang totoo niyan. Then finally, bago mabulok. Nandiyan pa ba kayo? Nakatuwa din si Mary Baby, hindi pa ako katagalan yan. Di ba? Yan ang aking taga-English. Kaya napapagkamalan ako ba, Pastor Eloy? Wow, fluent ka na ngayon Siyempre. Matagal na Kasi, hindi ko nasasabihin kung sinong nagko-comment sa inyo niyon. Kasi kaklase ko sa Bible School, kaya siya nagtataka Aba, ay, sa mga English mo Siyempre. Hindi ba siya pagmalalaki? Siya, nag-English mo. Di ba? Kasi sipag nga ng ating gumagawa ito. Pagtuloy nyo yan, ituloy nyo. Sabagay, ako din ang tatanungin dyan Tanong nyo yan. Ako din, ba't anong gagawin nyo kung ako walang ipapagawa? Kaya nga ako hindi na makaalis. Gusto ko na rin mag-outing Bukas gusto ko sumama sana sa yung people Schedule namin ni Jane. Ano ang gagawin nila within a week? Kung ako magpapabanjing-banjing. Tanyo po, kapit tuko ako sa gawain ng Diyos. Tapos yung iba naman, ala lang. Tama ba? Saka hindi man ako matalino. Hindi ako ganun kabilis magtayo ng mensahe. Tapos lalagyan mo pa ng magkakatunog. Kita niyo, puro diyan.
Di nga? Mahirap pong gawin. Kung basta mo lang babasa, siguro talata, ang alwan eh. Nababasa niyo ba yung ating ginagawa mensahe dito? Hindi ho basta pinatas. Ang malilay ay grammar, at least nakapatas. Tama ba? Paano siyang kaloob. Number 5 in the last. Kaya salamat din doon sa mga malalambor ang buhay dahil may malambot na puso. Ganito yan. Ang may malambor na buhay, may malambot na puso. Pero ang may lambuting buhay, may matigas na puso. Then finally, verse 3. Uli. Verse 4 pala. Verse 5. Kaya't ang masama ay hindi tatayo sa paghatol. Ngayon mga makasalanan man sa kapisanan ng mga matuwid. Verse 6. Sapagkat naalalaman ng Panginoon ang lakad ng mga matuwid. Ngunit ang lakad ng masama ay mapapahamak. Pakisama din ang Hebrew. Idadais ko natin sa puntos na yan. Sa Hebrew chapter 5 verse 12 hanggang 14. Sapagkat nang kayo'y nangararapat ng maging mga guro dahil sa kaluwatan, kalain mo yun? Sa katagalan na dapat nagtuturo na, pero hanggang ngayon hilahin pa. Hey? Are you with me? Di ka pag matagal na, dapat natuturo na. Naaasahan na. Ay muling kayo mga ilangan na kayo turuan ng anumang mga unang simula ng aral ng Diyos. Back to basic. Back to elementary. Supposed to be guro na, pero kailangan back to elementary. At naging tulad sa mga nangailangan ng gatas, tsura na nunong kuni. Nido ang hanap. Di ba? Balbasin. Bigote-bigotuhin. Tapos ang bigote ay uban. Tapos pagdating nga ng biyole, ano? Hanye, penjatat. Nakakahiya po na ikaw ay ang laki-laki na sa katawan. Ang iyong size ay giant, pero ang iyong bait ay sanggol. Bakit? Ano ibig sabihin? Ang tagal mo na eh. Sa kaluwatan. Dapat mature ka na eh. Pero bakit kinakailangan ng pananggatas? Hey? Amen. At naging tulad sa nangangailangan ng gatas at hindi na pagkaing matigas. Bakit? Ay hindi makatunaw eh. Tayo matured, ang daling umunawa ng napapakinggan. Kaysa hindi matured. Subukin mo yung bago pang anak ay binakbakan agad na baka ang iyong baka kain. Pag hindi dugo ang gilagar niya. Tama? Pero ikaw naman, nagpaksiw ng pata, napasobrang lambot, nakakatamad. Yung pag kinuha mo yun, laglag na. Sobrang lambot kasi hindi bagay sa may edad na yung lambot na lambot. Hindi naman bagay sa bata yung tigas at tigas. So pagka dapat nagulang na, ang iyong pangunawa sa Bible ay iba na. Tama? Pag college ka na, iba na ang level ng iyong comprehension. Kaysa elementary. Hindi yung elementary na tinuturo, college pa din ang dating sa iyo. May problema doon. Tama ba? Breast, sapagkat bawat tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita ng katwiran. Sapagkat siya isang sanggol. Pero di baling sanggol kung bagong anak. Pero sa kaluwatan, sanggol pa rin. Ngunit ang pagkaing matigas ay sa mga may gulang. Lalo't kumpleto ang ngipin. Sa makatuwid ay doon sa pamamagitan ng pamimihasa. Yung kung bumasa ka na ng bumasa, nakinig ka ng nakinig,
Eh di dapat malago na. Eh problema nito, tumagal ka lang baptist, matagal ka rin naman hindi na-attend. Tama ba? Tumagal ka lang baptist, matagal ka rin naman hindi nagbabasa ng Biblia. Di tumagal ka lang sa pagiging baptist, pero bata. Dahil ka ng bago, na kahit isang taon pa, pero nakakapagbasa talaga ng Biblia. Tama ba? Sanayan din yan eh. Sanayan yan eh. Bago ka makakuha ng malalim na sustansya ng turo ng Bible, magsanay ka muna sa basic. Eh kung sa basic ay wala ka, doon pa ka sa karne. Sana wag mong sayangin ang mga araw na ibinibigay sa iyo ng Panginoon na dapat marunong ka na sa Panginoon, pero hindi mo binigyan ng panahon. Kaya tumagal ka lang baptist, pero wala kang tinagalan. Tama ba? Tama ba? Ito po, number 5. Different from the wicked and babes to the scriptures. Ano po pag sinabing spiritually growth, different from the wicked and babes to the scriptures. Ibang-iba ka sa buhay ng masama at sa buhay ng mga bata pa. Tama ba? Ang matured halatang halata mo eh, kakaiba. Sa unbeliever, maging sa believer na hindi nalago. Tama ba? Tapos minsan nakakalungkot, parang kulto. Alam mo sa kulto, pag mayaman ka, kahit babago kang baptize, deacon agad. Oo. Sa iglesia, ganyan eh. Minsan may mga ganyan din eh. Gusto ng position, wala namang alam. Bay, gustong malaman kung ano na ang garni at ang garni pasikot-sikot. Eh, tanong, katiwa-tiwala ka ba? Eh baka minsan ay buhay pa lang na may buhay, hindi ka pwedeng pagkatiwalaan. Baka pag may sinabi sa iyo kung saan-saan nakarating. Gusto mo laging pasali-sali, boy-boy, hindi ka naman pwedeng pagkatiwalaan. Bakit? Immature ka eh. At alam mo, pag matured ka, hindi ka na kinakailangan sa mga boy-boy. Pupuntahan ka kasi trustworthy ka eh. Hindi ka na kinakailangan magpa-VIP. Para mapansin gusto ko dyan. Hindi. Pag nakikitang matured ka, mapupuna ka. Dito ka, kapatid. Makakatulong ka sa gawaing ito. Are you with me? Kasi hindi ito pa-epal. Ang gawain na hindi pa-epal. Hindi lagi nang ikaw ay pasali-sali boy-boy. Parang gusto mong i-aro lagi ang sarili mo. Ay may standard naman ang paggamit ng Diyos. Dapat spiritually develop. Tama ba? I appreciate yung matalino. Pero kung hindi ka matured sa Panginoon, hindi ka pa rin pwedeng pagtiwalaan ng Diyos. Si Dilema ay matalino. Yung pinagtiwalaan sa kulungan ngayon. Ang kinakailangan, maturity ng karakter na na-develop through the scriptures. Tama ba? Tama ba? Kaya, how is your attitude to the scriptures? Amen? Lumalago ho ba tayo? Lumalago ho ba tayo? Sana lumago tayo. At huwag kang managinip na mangyayari yan. Huwag kang pray ng pray, Lord, spiritual strength. Kakaumay ka na pa nila. Hanggat di ka nagbabasa ng Bible, walang answer. Tama ba? Minsan naman may kinakailangan. Totoo na, dapat tayo laging manalangin. Pero minsan, mahiya din naman tayong pumanalangin na kaya mo namang gawin, ayaw mong gawin. Tama ba? Ang tama sa pagkain, bago ka kumain, Lord, pagpalain mo ito. Pero yung mananalahin ka pang ikisubuan ng Diyos, isala na yon. Pabasbasan mo na lang sa Diyos, pero may kamay ka, sumubo ka ng iyo. Mananalahin ka ng spiritual strength, abay, magbasa ka ng iyo. Alam mo, pati pagbabasa, Panginoon, hindi ko bubuksan ng Bible hanggang di mo binubuksan. Ano yan, Jenny? Ano ka, senyorito? Magbasa ka.
Tama? Bumili kayo ng ngayong ikaw ay Kristiyano na. Bumili kayo ng mga mabasahing Tagalog kung yun ang inyong kayang intindihin. Kasi ako sanay sa English eh. Di ba? Kung ano yung kaya niyong abutin, basta lang kayo may matututunan, gastusan nyo. Mag-effort ka. Sabi nga, buy knowledge, buy wisdom. Tama ba? Tayo manalangin.